Nako, Senator Dante Marcoleta, mukha yatang paluluhurin at lulusawin itong si John Vic, no? Dahil doon sa video na splice na nangyari doon sa Senate stage na di umano. Di ba, alam naman natin, yung nangyari doon sa nakaraang linggo na putukan dyan sa Senado, may makakuha talaga ng CCTV, hindi maiwasan. At alam naman natin sa palid ni Robin Padilla, hindi niya tinanggi yung mga hindi pagtakas napaliwanag na nga niya na si Bato ay umalis dahil niya walang matibay na warrant of arrest. Di ba? Ando na si John Vic, sabi niya hindi niya uhulihin si Bato. So sa malinaw na malinaw, ang stand ni John Vic ay walang warrant. So ba't magtatago si Bato sa Senado? Asan ang warrant? Ilabas ang warrant, di ba? Wala no. Kaya yung mga panahon na yon, may CCTV rin nakuha kung saan nagputukan daw at kung sino nagsimula. Dito kasi sa Senado, hindi naman siya sabi kung sino nagsimula eh. Di ba sabi ko sa inyo, yung gwardiya ba doon sa isang bangko, nagpaputok, nag-warning shot sa magnanakaw, napapasok kasi hindi nila magnanakaw. Ha? May banta sa loob ng bangko na magkakaroon ng kaguluhan o pwedeng magpasak panganib ng mga tao doon at ang pera ng bangko. Hindi ba mag-warning shot yung gwardiya? Ha? Pag nag-warning shot ba yung gwardiya, sasabihin mo, ang gwardiya masama, ang gwardiya dapat wag kayong wala kayong karapatang magalit, mga bangko, staff ng bangko, wala kayong karapatang magalit kasi ang gwardiya nagsimula magpaputok. Ganun ba 'yon? Ha? Nagsimula sila magpaputok ang Sergeant of Arms sa Senado dahil alam nila na labag sa batas sa jurisdiction ng Senado sa custody na bawal pasukin yun ng sino man. Palagay natin, pugante si Bato de la Rosa tinahunting, no? Hindi pwedeng pasukin doon at iginagalang. Wala kang magagawa eh. Kaparaanan ni Bato yun eh. Bakit? Sabi mo, madumi ba ang kaparaanan ni Bato? Masama ba ang kaparaanan ni Bato? Kung sakaling si Bato de la Rosa, na mas talagang wanted, na talagang pugante na, at talagang hinuhuli na, ang tanong, masama pang gamitin ni Bato de la Rosa ang Senado para pagtaguan? Ang sagot ko, oo. Oo, masama yun. Hindi tama yun. Pero diskarte din eh. Doon na siya, wala siya magagawa eh. Kaya ang gagawin mo, igalang na lang ang Senado. Nagiging mo, wala eh, no choice ka eh. Diba? Talo lang kasi kayo. Ganoon kasimple lang yun. No? Gumamit siya ng utak. Pero sa akin, kung talagang, kung talagang si Bato ay pugante, mali yung gagamitin niya yung Senado para pagtaguan. Mali yun. Pero yun ang diskarte niya para hindi siya mahuli. Kaya ngayon, hindi nahuli si Bato. Pero pabor naman ako na hindi nahuli si Bato, na hindi uhulihin, hindi siya lang hindi nahuli. I mean, hindi ako pabor na uhulihin si Bato ng ICC warrant. Ang warrant ng Pilipinas, pabor ako hulihin si Bato. Sabi ko dito ikulong si Bato. Kung gusto nyo, ikulong nyo sa BJMP, sa Taguig, sa bagong sa Bilibid, ikulong nyo si Bato, pabor ako. Hindi ako tututol. Ako mismo magagalit pag si Bato nagtumakas. Bato, ba't ka tumatakas sa batas ng Pilipinas? Pero batas ng ICC, mata ng ICC, ang investigasyon sa ICC, uhuli mo, banya Pilipinas, dahil hindi ako papayag. Ganun kasimple yun para patas tayo. Mali, si Bato yung pinagtaguan niya Senado. Pero, maiintindihan mo kasi ICC ang uhuli. Nagets niyo yung punto ko para hindi mailigaw. Ngayon, nagkaroon ito ng issue kung saan si Senator Marcoleta nag-imbestiga rin. Nakita niya lumalabas, parang gusto nilang palabasin na masama ang Senado dahil nagsimula ng paputukan. Alam mo, sabi ko magsisimula yan kasi niya, bawal sa jurisdiction ng Senado o custody na huluang-huli ka. Kaso hindi nila ginalang. No? Hindi lang sa paggala, kundi doon yung ibang senador. No? Na karapatan nila na magpumalag sila. Parang ganito, paiksi natin para hindi kayo magganito. Kayong 5 pumunta sa isang lugar na kung saan ay mall, no? Yung 2 mama pinalagan kayo. Nakain kayo sa mall. Dinadaragan kayo ng 2 mama. Hindi ba kayo papalag? Doon na sa lugar nyo, 5 kayong magkababarkada, nasa loob kayo ng bahay nyo, sa may garden. Hindi naman sa actually loob ng bahay. Sa may garden nyo, sa may kapihan nyo sa garden. Alam ba, mayaman kayo. May 2 tao lumapit sa inyo, nag-trespassing sa inyo, na nasa custody nyo na, pumapalag sa inyo. Hindi mo papalagan? Pababayaan mong ikaw ay palagan lang? Hindi mo pwede kasi may batas tayo na hindi kayo pwede pumasok dito. Papalag ako. Yun ang ginawa nila. Pumalag sila. Tapos sila masama. Di ba? Hindi ito kung sino na una. Tandaan nyo. Kung sino unang lumalabag. Si Bato lumabag, uhulihin. Pero hindi niya pa pwede kasi diskarte na Bato yun eh. Hindi nila unawaan yan. Hindi nila kayo unawaan yan. Kasi sabi ko sa inyo, nagmanhid na ang kanilang katwiran dahil sa nangingibabaw ang kanilang galit. Isipin mo yung nakalaban ko ito bago tayo magsimula. May nakalaban ako agabi na puyat ako. Hindi ko naman actually nakalaban, nakasagutan ko sa social media. Sabi niya,
tinitira niya ang reliyon ni Senator Marcoleta. Ganyan daw INC, puro daw iba, masasama. Ang sagot ko sa talata ng Biblia, tinalataan ko ng Biblia, sabi ko, basahin natin ang Roma 3:23. Ang nakalagay doon, ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, lahat ng tao nagkakasala. Mapa-INC ka man, JL ka man, dating daang ka man, Katoliko ka man, born again ka man, Muslim ka man, ang lahat nagkasala. Hindi mo pwedeng silipin ng isang Muslim. Sabihin mo, ay, ikaanya ang Muslim, makasalanan. Sapat na yun para hindi ka maniwala sa Muslim. Di ba? Yun na yung pamantayan mo, yung nagiging makasalanan ng isang tao, sapat na yun para husgahan mo Muslim. Yun, ganun siya yung talakera. Yung talakera, ganun ang kanyang pananaw. Ngayon, binasahan ko siya ng talata ng Biblia na Roma 3:23, ang sabi niya doon, ang sabi ko doon, ang lahat ng tao nagkasala. Anong sagot niya? Anong sagot niya? Huwag mo pa Roma, mahilig kayo sa Biblia. Mahilig daw kayo sa Biblia. Hindi naman ako yun eh. Di ba? Pangsaratang relihiyon yun eh. Sabi niya, ang hilig-hilig niyo sa Roma. Wala akong pakialam sa Roma niyo. Pakialam niyo? Sabi ko, iba na. Pati salita ng Diyos, kinokontra na. Hindi ko na pinatulan. Nangako ko sa sarili ko, hindi ko napapatulan tong taong ito. Bakit? Kasi lumalabas, pati salita ng Diyos, niloloko niya. Diba? Dito siya niliwa sa Roma na yun, wala akong pakialam dyan sa Biblia. Wala na. Sa madaling salita, wala akong pakialam sa salita ng Diyos. Therefore, wala akong pakialam sa Diyos. Hindi na ako lumapatol. Hindi ko na siya pinatulang kasi alam ko na meron diferensya. Meron diferensya kahit anong gawin mo, no? Dito naman, sa CCTV ni Senator Dante Marcoleta, natuklasan niya na may sa splice video. Dito sinasabi, mga kaibigan, mga kamunting kaalaman, pinalalabas, pinalilitaw, pinatutunog na ang may kasalanan ay si Cayetano. Kumbaga, gusto nilang palitawin, si Cayetano talaga ang may kasalanan. At hindi lang yan. At kung sino daw, ito allegedly lang to, sabi ng iba lang, hindi sa akin galing to. Kung sino daw mapatunayan na tumulong kay Marcoleta na magpatakas, mananagot daw at baka daw sa ICC managot. Isipin mo yan. Hindi ko alam kung dito lang sa Pilipinas managot. Kung dito sa Pilipinas managot, okay, granted. Pero sa ICC managot, ibang klase na yan. Biruin mo, uhulihin mo lang si Bato, nagamit ang pondo ng Pilipinas, gamit ang pera ng bayan, tapos pananagutin mo yung mga yung mga tumulong, pera pa rin ng bayan ang gagamitin. Kinikisan nyo ang pinag-aaway-away ng ICC ang sambayan ng Pilipino. Tandaan yan. Pinag-aaway-away nila. Parang gano'n lumalabas. Pinagbubukod-bukod ng ibang bansa ang mga lahi ng Pilipinong ito. Dahil kung talagang may sikas Bato, may kasalanan, dito litisin, dito natin parusahan dahil dito siya nagkasala, hindi sa Netherlands. Di ba? Kaya dito, nalaman si Senator Marcoleta na may video splice. Ito po, panoorin po natin ang kabuuan ng kanyang sinasabi. Sa isa pa po, ito pa, ang balita po naman, teka lang, marami nagtatanong, dyan ba't hindi tinanggap ni Senador Marcoleta yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Bukas po, sasagutin natin yan, at tignan natin kung sasagutin po ni Senador Marcoleta bukas. Pero ang balita natin, ito to, hinahanap ko po yung balita patungkol kay Senador Marcoleta sa araw na ito Saglit lamang po Ito po yung binabanggit niya na sana nga ba yun? Naniniwala daw po siyang ang nangyaring tampering doon sa inilabas daw po na CCTV video ng mga otoridad. Ito ba yung reaction nila? Doon po sa... Gusto nila kasi parang itamper yung video na yan, na allegedly na itamper yung video na yan. Pero natuklasan doon ni Senator Marcoleta na tampered. Na parang palitawin, si Cayetano ang masama. At ang mga senador ang masama. Ipinalabas doon sa Malacanang kasi ang sabi po ni General Aplasca, mukhang splice yung video. Biruin mo. Mukhang... Si General Aplasca ang Sergeant of Arms. Alam niya, kung maaari, yung hindi na ganun kabata si Sergeant of Arms. General, alam ko, General yata yun Hindi ganun kaeng-eng yun. Para makita niya yung pangyayari, iba doon sa video na nakita niya. Halimbawa, ikaw, nakita mo sa video, naglakad ka sa palibot ng bahay mo. Tapos nilabas sa CCTV, hindi mo nakita sarili mo. At iba nakita mo. Parang, bakit gano'n? Parang tumalon. Ba't parang shortcut? Bakit parang pinalalabas, masama ako? Kung masama si Sergeant of Arms sa video, so masama din si Cayetano. So masama din yung makasama ni Cayetano. Ganun gusto palabasin. Talagang hindi sila liligtas, no? Talagang gagawa sila ng paraan. Makaganti lang. Makadepensa lang. Makatago lang. Kasi talunan sila
Senate President, kaya yung mga vlogger, kaya yung isa talakera, yung talak ng talak, titira ng mga religion, di ba? Bagay, may edad na siya, nakita ko. Oh, may edad na siya. Siguro kung may 61, 62, meron na siya eh. Oh, Juding yung Juding. No? Siguro may gano'n na siya. Pero hindi natin masisisi siya kung bakit nagkakaganon siya. No? Kasi nakikita ko sa panalita niya, aburido. Yung mga vlogger ng loyalista, mga aburido. Aburido talaga. Ako ganito ako magsalita. Hindi ako aburido. Style ko lang to magsalita. Pero hindi ako nawawala sa sarili. Hindi ako nawawala sa hulog. Di ba? Sila wala na sa hulog eh. Biruin mo, ang katwiran na napakaraming Pilipino kasama si Pinky nangamusta. Iiyak ka. Hindi ka lang kinamusta, iiyak ka na. Sakay nakakita na sinabi ni Pia Cayetano na kaya siya umiyak dahil hindi siya kinamusta. Bahagi ng kwento niya kaya siya umiyak dahil hindi siya kinamusta. Bahagi ng kwento niya yon. Hindi siya umiyak dahil hindi siya kinamusta. Tandaan niyo yan. Kaya siya umiyak dahil sa pangyayari. Hindi dahil sa kinamusta. Yung kinamusta na isingit niya lang yung bahagi ng kanyang kwento at karanasan yon. Tamo ako lang ang kaisa-isa nakakita nun na hindi siya umiyak. Biro mo, iiyak ba sa Pia Cayetano para lang sa salitang hindi kami kinamusta? Di ba si Auntie Claire nagbablog pa? Inaasal niya si Pia Cayetano. Biruin mo, taong umiiyak na nagputo ka sa Senado, gaganunin mo? Asan ang puso mo? Sa bagay, yung Panginoon Diyos ginamit mo, binastos mo. Ay, hindi na kayo magkataka. Biruin mo, sabihin mo, Lord, yung laging tinatawag ni Cayetano, biruin mo, pati Diyos hinahamak niya. Di mo? Yan sila. Wala ako nakitang DDS, DDS na supporter, sa mga supporter lang DDS na hinamak ang Diyos. Wala akong nakita. Yung mga siguro hindi sikat na DDS, yung mga nasa bahay lang. Pero yung mga ibang vlogger ng DDS at iba pa, mga nagtatanggol, wala akong nakitang hinamak nila ang Diyos. Pero sa mga pinklawan at loyalista, napakarami hinahamak nila ang Diyos. Siguro sa 100%, hindi ako OA, almost 85% lahat sila hinahamak nila ang Diyos. Hindi lang reliyon ni Senator Marcoleta, reliyon ng ibang senador, hinahamak nila. Sa madaling salita, kung papapakuin mo lahat sila sa krus, isa lang ililigtas ni Kristo, yung nagpapakumbaba. Yung mag-anak ko, naligtas eh. Katabi ni Kristo eh. Sila hindi. Siguro pakuin mo sila sa krus, hindi sila maliligtas. Kasi wala sila pagpapakumbaba eh. Gets nyo ako? Tuloy. Ang ipinalabas lamang po doon ay sumasang-ayon doon po sa naratibo na gusto nilang palabasin. Kasi po, sa part naman ni Secretary John Vic Remulla, naninindigan po sila na hindi po splice yung CCTV footage na nilabas nila. Taliwas daw po ito sa sinasabi ni General Mau Aplasca. Ano ha? Meron ba tayong boses? Sige nga, pakinggan natin si Secretary John Vic Remulla. Marcoleta. Sige. Itong reaction niya. Sino ba mananagot dito? Si John Vic yata. Diba? Di ko alam kung si John Vic Yari ka ngayon kay Senator Marcoleta. Nalaman niya splice. Si Pinky di nakobra eh. Nalaman niya in-splice yung Parang di ba yung sabi ni Senator Robin, natanda mo sinabi ni Senator Robin, yung video na kung saan lumabas sila ni Bato sa Senate na. Paalis na sila sa sakyan ng puting sakyan ni Robin. Diba? Umalis na. Alam mo ginagawa ng mga vlogger, pati ng mga mainstream media, pinabibilis yung video ni Robin sa kuha sa CCTV para lumabas na nagmamadali sila lumabas. Anong sabi ng sa mga vlogger? Oo nga no, nagmamadali sila oh. Nakapass forward yung video eh. Huwag mong dayain ang tambayan ng Pilipino. Hindi katulad ng Net25, piniplay ng mabagal. Hindi siya nagmamadali. Iba kasi yung termino nagmamadali. Pag sinabi mo nagmamadali, isabihin, tatakas talaga sila. May iniiwasan. Wala naman eh. May mga pulis doon, umalis sila. Di ba? Kaya dito, hindi malabo ma-splice na rin to. At natuklasan ni Senator Dante Marcoleta na splice daw yung video o tampered data. Reaction ni Senador Marcoleta. Hindi kasi reaction dito, yung nauna kay Secretary John Vic. Pero pakinggan muna natin ang reaction po ni Senador Marcoleta. Ako hindi ako marunong sa mga video. Kasi ako naging biktima ng splice video kaya naging interesado ako dyan Habang nag-uusap, nag-undertake sila ng parang joint investigation ng NBI at DOJ. Doon sa pinakita nilang mga video, merong mga gaps
sa time. So parang sa akin lang yung initial initial appreciation ko, meron tampering. Nako, yari ka ngayon. Sino kaya, dito, sino ang may responsable dito? Si John Vic. Diba? Tingin ko si John Vic yata. Hindi ko sigurado Ah, kasi maliliit yung gusto kong makita kasi mga ilang segundo ang pinag-uusapan natin dito. Ayun, may sinasabi silang whole committee. Doon natin titignan. Lahat doon, palagay ko, mapapatibayan natin. Lahat ng agam-agaw, malilinaw natin yan. At gusto ko rin yan, para sa ganun, yung napakaraming mga aligasyon, daming kung ano-anong mga kwento, once and for all, maayos natin. Ayan, yun po sabi, may tampering. Pero, naninindigan, ito naman, iparinig naman natin direct, yung paninindigan ni Secretary John Vic Remulla, O, yan. Si John Vic talaga. Kinontra niya. kung doon sa pinakita nilang video, ano kanya masasabi? Meron nakalagay dito. Wala ba ito? Sabi niya, ito, no, not at all. May time-lapse sabi niya. Kaya hindi pwedeng in-splice yun. Ayan. Yung reaksyon ng Malacanang kay Secretary Makikita mo naman sa kung splice doon sa, di ba may mga number doon sa taas ng CCTV, may mga number nagka-count yung oras. Makikita mo naman kung tumalon o hindi Hindi naman siguro si Senator Marcoleta kung titignan yun. Di ba? Kung nakita niya at sabi niya tampered, naniniwala ko na sinabi ni Senator Marcoleta at naniniwala ko tampered yun. Kung sinabi ni Senator Marcoleta, di ba? Anti-Claire. Wala. Sige. Basta yun po ang reaksyon nila. Alam mo naman tayo dito sa atin. Gusto natin iparinig yung mga reaksyon ng magkakabilang panig. Yari kayo. Sumabog sa Senator Marcoleta. Yeah? Iniinis nyo Oo. Ngayon, majority na sila. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, ako isa, di ko na pinatulan Di ba sabi ko, hindi ko na pinatulan yung isang vlogger. Bakit? Biruin mo, pati Bible, kinukutsa mo. Pati sa hita ng Diyos, kinukutsa mo. Wala na. Wala na akong patutunguan, sabi ko. Hindi ko papatulan to. Kasi, Diyos na nga, hinahamak Pati si Antikla, di ba, Diyos pati hinamak, pati Diyos hinamak Di ba? Ba't ko papatulan to mga to? Di ba? Wala na. Ang isang tao po, hinamak niya ang Diyos. Yung atheist niya, hindi niya, yung atheist niya, inahamak ang Diyos. Kaya ako, mga atheist, hindi ako kumakausap ng atheist Hindi ako kumakausap. Pero may mga atheist akong kakilala, kinakausap ko, depende, hindi niya hinahamak yung Diyos na pagdating sa akin. Di ba? Kinirespeto niya kung ano yung paniniwala ko. Di ba? Hindi kami nagkokontrahan. Di ba? Kasi magkakilala kami. Pero ibang atheist, hindi ko kinakausap yan. Pag hinahamak mo na ang Diyos, wala na tayong pwede pag-usapan pa. Kasi yan ang pinaka-superior sa lahat ng paniniwala Kung paniniwala mo, science sa science ako, iba paniniwala mo, okay. Pananampalataya mo, iba pananampalataya ko, okay. Pero yung hamakin mo ang Diyos, iba yun. Ito po, splice. Sila, yung mga pinklawan, iba pa, hindi naman lahat, pati mga lawyers, hinahamak nila ang Diyos. Ikaan niya, si Duterte, hinahamak ang Diyos. Wala akong pakialam. Dahil ang pinag-uusapan nito, kayo, hindi si Duterte. Huwag kayo mangumpara na naman. Hindi katulad ni Anti-Claire. Kasi ugali nila yan Pag sila nasusupot, sasabihin nila, pag sila nasusupot, nahuhuli na, sasabihin nila, bakit anya si Tatay Digong mo? Hindi mo sinasaway. Hinahamak niya rin ng Diyos. Bakit? Kakusawayin ko ba si Digong? Magbabago kayo? Diba? Hindi ko pa sinaway si Digong, hindi ko rin sinasawayin. Hindi ko ba? Ganun kasimple lang yun. Yan, DILG, hindi splice yan. Wala anyang nangyaring pag-splice ng mga video na yan. Well, sabi ho naman, ay magkakaroon ng malalimang investigasyon kung sa bagay na ito. Isa pa po, totoo ba ito na inilabas na po ng ombudsman? Ako iniisip ko itong kanina pa, kung may kapangyarihan bang ombudsman sa mga senador natin, kasi iniimbestigahan daw po nila kung sino-sino yung mga senador na tumulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para siya ay makalabas ng Senate. Tingin ko, pabibintangan nila lahat. Hindi lang si Robin, si Robin naaktuhan na tumulong. Pero sabi kasi dito, tumulong hindi naman nagpalabas Pag sinabi nagpalabas, si Robin kasama. Pero pag sinabing tumulong, kasama mga senador. Kaya nga ini-splice yung video para labasin si senador masama Kasi alam bakit pinapalabas nila masama senador? Talo sila Talo sila.
Unang-una yung Senate President na kay Alan na. At hindi na nila maagaw nang gagalaitin na sila. Pangalawa, magbo-blue ribbon, matutuklasan na ang maleta. At si Senator Marcoleta nilagay sa human rights. Nang gagalaiti silang lahat. Kaya, no choice. Gagawa sila ng mga issue na pwede palabasin masama ang Senado. Yun na lang ang tanging choice nila eh. Sorry ako yan ha. At Opinion ko yan, komentary ko yan. tinitingnan daw po nila na kapag ka napatunayan sino yung mga senador na yon, eh Nako, baka suspindihin daw po nila. nako ang daming senador niya. Pwede ako pwede ako magsorya kung sino-sino. Si Robin, kasama dyan sigurado. Pangalawa, si Cayetano. Yung mga babae, hindi na. Ay, hindi. Pangatlo, si Amy. Bakit? Si Cayetano, Senate. Jurisdiction niya ang Sergeant of Arms. Si Robin, alam niyo naman, nakita sa CCTV, talagang sila kay si Bato sa kotse. Si Jinggoy, pinatulog sa kwarto. At si Amy Marcos, ang nakikipaglaban doon sa baba. Ha? At iba pang senador, maaring kasama si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? At si Pia Cayetano, bakit? Blue ribbon eh. Kaya chorya lang ha. 5 senador kakasuhan sa pagtakas ni Robin. Parang ganon. 5 senador babalasahin nila. 5 senador parurusahan nila. Yan sila. Nakita nyo na? Diba? Kaya tayo nagtatanong sa mga eksperto at sa marunong, may kapangyarihan ba ang ombudsman para po dito sa mga senador natin? Diba? May kapangyarihan, panahon nila eh. Yan talaga. Yun ang tanong eh. Sige po, mamaya, malalaman natin yan kung ano ang kanilang mga reaksyon ukol sa bagay na ito. Kasi na-interview yata yung spokesperson ng ombudsman, si Ginoong Miko Clavano, at isa daw po yun sa kanilang tinitignan at pinag-aaralan. Mabigat po yun ha. Mukhang matindi talaga ang pressure ukol po dito sa mga nangyayari sa Senado. Pero marami din po ang nagsasabi na naglalabasan ngayon sa Senado, kanya-kanya sa social media. Mantakin nyo, napunta po ang usapan ngayon, kung social media pag-uusapan napunta doon sa pag-iyak ni Senadora Pia Cayetano. Mukhang meron pang... Alam mo, ang pag-iyak ng isang tao, normal. Tao ka eh. Ay, ewan ko, tinutok sila si Pia Cayetano, ba't iyak dramaan niya? Alam nyo, walang kasing sama ang isang tao na kinutya niya yung tao na nangyayari din sa kanya. Ano ibig kong sabihin? Halimbawa, ganito. Nagugutom ka, tama? Pag sinabi mo hindi ka nagugutom, isang malaking kalokohan yon. Lahat tayo sa Pilipinas nagugutom. Lahat tayo nakakaramdam ng awa. Lahat tayo nakakaramdam ng pag-ibig. Nakakaramdam ng takot, lamig, hangin, init, weather, lahat tayo. Bukod sa pakaramdam sa balat, 5 cents, damdamin, nakakaramdam tayo. Kung ano nararamdaman mo, kung naiihi ka, naiihi din ako. Kung naranasan mo nagutom ka, pag di kumain, nagugutom din ako. Pag naranasan mo yung gano'n, iiyak ka rin. Ang ewan ko, ba't di nyo naintindihan si Pia Cayetano umiyak? Bakit? Parang hindi ba sila naiyak? Walang kasing sama ang isang tao na hindi nakakaunawa na pero siya ay nararamdaman niya rin. Kung bigyan ko example, yung pulube, minsan bibigyan ko kung may pera ako eh. 5 piso pera ko. Kung may madudukot pa akong barya, kahit 5 piso pa, bibigay ko sa kanya 10 piso eh. Bakit? Kumain ka. Okay, bibili ko ng pagkain sa kantin. Ito kanin sa kaulam, kumain ka. Bakit ako naawa sa pulube? Kasi alam ko pakiramdam ng walang kinakain at kumakalamasip mura. Bakit hindi sila naawa sa pulube? 2 lang yon, kaya hindi sila naawa. Dahil naniniwala sila na huwag bigyan ng pulube kasi malakas pa ang katawan. Pangalawa, hindi nila narasan magutom. Kaya hindi nila alam pakiramdam kung gaano kasakit ang magkalam ng sipmura. Tama? Ibig sabihin, hindi mo naranasan na kumalam ang sipmura kaya hindi mo naunawaan yung mga kumakalam ang sipmura. Therefore, hindi mo kasi naranasan yung pag-iyak siguro
na naranasan ni Pia Cayetano, kaya mo kinukutya. Tama? Tama, mali. Di ba? Ibig sabihin, nasa ng pangunawa mo. Kung sa maliit na bagay niya, hindi mo maunawaan si Pia Cayetano, what ipa kaya sa malaking bagay? Sa nangyayari ngayon, katulad ng flood control issue, na hindi mo talaga maunawaan. Katulad ng pagkuha ng ICC ng ibang lahi sa atin, ay hindi mo talaga maunawaan. Bakit? Kasi pinangingibabawang kayo ng galit at puot. Tama, mali. Opinion ko yan. Komentaryo ko yan. Anong tawag doon? Cry expert na nagbigay ng kanyang pahayag. Puntakin mo, no? Ito daw yung mga nagtuturo sa mga artista kung papaanong umiyak sa pelikula at nagbigay pa ng kanyang pahayag, inanalyze daw yung pag-iyak ni Senadora Pia Cayetano kung totoo o hindi totoo. Meron pala. Lahat sa kanila hindi totoo. Umiyak, tumawa, hindi lahat sa kanila hindi totoo. Puno sila ng puot kaya hindi sila makapag-isip ng tama. Ganun, ano? Kung questionin natin, halimbawa, kung totoo ba siyang umiyak o hindi, nag-iyak-iyakan lang o nagdrama lang ba ito? Meron na raw tayong aksyon o isang araw, nagkaroon ng putukan, tapos sumunod naman ay drama. Ayan, meron na raw iyakan. Para yung mga pelikula, no? Tinatalo na raw po ang Korean novela. Kaya ang ating mga kabayan, sa halip na tumutok daw po sa Korean novela, ay nag-focus na ngayon sa Senado. Iniwan pa samantala ang panonood nila ng K-drama. Yan, no? Bukod daw po kay Senadora Pia, nakita mo naman yung Senadora Loren Legarda, napaluha din, ha? Mukhang naramdaman nila. Kasi nga naman, dun sa nangyaring putukan sa Senado, kung hindi ka sanay sa putok ng baril, ninervyusin ka talaga. Di ba? Sino ba ang mga nandoon na sanay makarinig ng putok ng baril? Bato de la Rosa, bilang PNP chief, alam niya yan. Si Senador Robin Padilla, di ba? Senador Robin Padilla, magaling sa baril yan Di ba? Lahat ng putok ng baril. Malalaman mo rin yung putok ng baril kung saan nang gagaling Di ba? Ang karaniwan kasi putok ng baril, bang, bang, bang. Di ba? Talagang putok ng baril yun. Pero kapag ang putok daw ay bong, 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 saan galing yun? Galing sa Malacanang. Pagkaputok daw ay bin, bin, bin. Galing NBI daw yung kaya hindi nila malaman kung saan galing yung mga putok na yun Nagagantihan. Andiyan na ba? Ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Yeah. Well, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanongin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya ganun. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? No. Hindi na-disappoint si Senator Marcoleta na hindi siya nilagay sa BRC. Alam niyo bakit? May delikadesa si Marcoleta. Bakit? Ito, sabihin ko Ang paniniwala kasi nila Pinky at ng iba na si Senator Marcoleta ganid sa Blue Ribbon. Yan din paniniwala ng mga loyalistang vlogger. Guys, si Pinoy Canada. Guys, gumagano-gano pa siya. Ang dami ganyan May mga sinasabi pa, ibang vlogger ganito. Kaya si Senator Marcoleta, kaya gusto niya agawin yung Blue Ribbon kasi inagaw sa kanya ni Pinky yung Blue Ribbon. Hindi po. Kaya sabi ni Senator Marcoleta ang katwiran niya, kahit sino maupo, kahit si Pinky, pabor siya. Basta imbestigahan yung dapat imbestigahan, ipatawag yung dapat ipatawag. Kaso hindi nangyayari. Kaya doon nagagalit si Senator Marcoleta, hindi dahil sa inagaw sa kanya Blue Ribbon. Ang katunayan niyan, pumayag siya na hindi niya tinanggap ang Blue Ribbon. O hindi tinanggap, pumayag siya na hindi siya gawing Blue Ribbon. Ibig sabihin, pag ginawa siyang Blue Ribbon, may delikadesa si Marcoleta. Baka isipin nila, kaya pala. Kaya gusto ni Senator Marcoleta kasi gusto niya mapunta sa kanya ang Blue Ribbon. Kaya siguro siya mismo nagsabi kay Alan, na Alan, huwag mo sa akin ibigay ang Blue Ribbon. Kay Pia mo na lang. Kasi baka pag-isipan nila ako, nagganid ako sa pagiging committee ng Blue Ribbon Chairman. Dito, lumalabas na hindi ganid si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Ang gusto niya, patas na investigasyon na hindi ginagawa ni Wambul at ni Pinky. Kaya dito, Pinky at Wambul, pahiya kayo. Durug kayo kay Senator Marcoleta.
luluhod kayo. Kay Senator Marcoleta, no? Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie. Gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan, Chairman. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon siguro yung agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nga. nagka-shake up. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, di Yes, naman hindi ako... ba kayo- Wala nagbago. Si Pinky lang ayaw mag-imbestiga. Ayaw magpatawag. Lahat ng pinangalanan. Biruin mo. Lahat perfect. Lahat ng pinangalanan. Mga 67 yata ang congressman, lahat pinangalanan, walang pinatawag ni isa. Yung maglolo at ang Bersamin, di pinatawag yata. Ang dami hindi pinatawag eh. Tapos sasabihin mo sa akin, ano kasalanan nila? Anong kasalanan? Anya nila, munting kaalaman, ba't may papatawag sila? Bakit? May kasalanan ba? Ipatawag, may kasalanan na? Tigil. Hindi ako tumigil talaga. Di lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes, sa inyo. Yung expectation niyo po sa Romualdez? Natin. Ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Sir, bilang chairman ng public services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung, actually malaking ano yung talaga yan. Ang dami. From transport to water. Oo, Diba? andyan Ang na. laki ng sakop niyo. mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi, ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, Kailangan bago paanda ka rin. magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Ibig sabihin, wala silang plano. Si Senator Marcoleta lang may plano. Ang plano nila magiganti sa mga Duterte. Oo. Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong Oo. napasimulan. Mandar, Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direction na pinupuntahan mo. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, sa Justice Committee, ano sa tingin ninyo yung una ninyong haharapin? Sa justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon, Yari kayo ngayon. Sabi niya, yung allocable, imbestigahan kay Marcoleta. Eh di imbestigahan niyo. Bakit anya Marcoleta hindi mo imbestigahan ng sarili mong sino ba loko-lokong tao inimbestigahan ng sarili? Eh ito mga to hindi nag-iisip ng tama, no? Imbestigahan mo muna sarili mo bago ang iba. Iba katulad nila Ante Claire, di ba? Punahin niyo muna ang sarili niyo. Wala makapag-iimbestiga sa kanyang sarili. Tandaan niyo yan. Kayo mag-imbestiga kay Senator Marcoleta. Yan ang challenge namin sa inyo. Tuloy niyo na. Puro kayo ambak kayo ng ambay. Anan na Duterte, may insertion, may corruption ng Duterte, may flood control ghost. Iba tayo nyo imbestigahan mga Duterte. Kayo nakaupo, bilisan nyo na. Kasi magto-2028 na. Baka yung paniniwala nyo may kurakot ang mga Duterte at mawalang bisa na dahil pag nakaupo na sila. Bilisan nyo na ngayon. Ba't ayaw nyo? Kayo nakaupo. Oh. nangyari sa kasaysayan ng Senado, palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Nako. Nasa aking palagay ay hindi talaga valid. Hmm. Kailangan ba namang pasukin ang House of ang Ang Senate? Senate. At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief,
Nung mga kung sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi niya. So, sa naisip ko lang, Hindi mo nakita, ba't mo kinausap yung NBI? Dahil ayaw nyo mapalitan ng liderato. ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa USAA? Oo. Bakit mo sinabi? Kasi boboto si Bato de la Rosa, ayaw mo palitan ng leadership. Ayaw nyo malaman yung mali-maleta. Kaya dito, one ball, pahiya ka. Luhod ka dito kay Marcoleta. Dudurugin ka na ni Marcoleta. Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the Yes. grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo, bahala kayo. I have nothing to do with that. I'm the president of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito lang po tayo. Dito nalaman natin at nabusog ko naman kayo ng panibagong komentaryong may punong-puno ng kaalaman at karunungan. Isang talakayan na makabuluhan, lesson learned, at higit sa lahat, isang masustansyang pag-uusap. No? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.